na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Sabi ng mga apostol, sa amin matuto kayo sa mga apostol, sa mga bagay na nangasusulat. Kaya kung ano yung nakasulat, doon tayo matututo. At dapat kapag ginagamit natin ang mga kautusan ng Diyos na nakasulat, gamitin natin ng matuwid. Unang Timoteo 1:8, pakibasa. Ganito nakasulat. Datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Kaya ganito kapatid, patutunayan ko lang na ang ating paggamit ng salita ng Diyos matuwid kapatid na Jay. O tignan mo ha, ibalik natin yung Mateo 5:22 kapatid. Balik natin kapatid, basahin natin. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan, at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid raka ay mapapasapanganib sa Sanhedrin, at ang sino mang magsabi ulol ka ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Pinanggit si Kristo dyan impyerno. Para malaman natin ang definisyon ng ano ang impyerno, ano itsura ng impyerno. Ano sabi? Sa amin ay mga tuto kayo. Huwag kayong hihigit sa bagay na nasusulat. Di anong dapat natin gawin? Ipapaliwanag ba natin ang sarili natin yan? Babasahin ba natin yan by Greek, by per word? Ang sabi ng Diyos, Isaiah 34:16, ganito ang nakasulat. Basa. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Hanapin natin sa kautusan ng Panginoon. Nakabasa tayo ng impyerno di puntahan natin ngayon. Ano ba ang itsura ng impyerno? Marcos 9:48, kapatid na Jay. Okay, basa. Na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Sabi ng ating kaibigang doktor, ito daw sa kapatid na bro, sa Southeast, mali po kapatid. Ang ginamit po doon kapatid, walang merong uod at apoy na hindi namamatay. Literally, wala tayong makikitang lugar dito na apoy na hindi namamatay. Kahit yung sinasabi mo noong ginamit ni Kristong Gehenna, yun ay mamamatay pa rin. At patutunayan namin, may hangganan yung apoy doon. Bakit? Kapatid, tanong mo sa akin, Jay. Bakit po, bro? Sabi ni Pablo yun Pakibasa, 2 Corinto 4:18. Pakibasa. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Yung bang sinasabi niyang lugar ni Doktor, may katapusan ba yun, Jay? Meron po. Nasa nasa katapusan din anong sabi ng Biblia? Ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Puntahan mo ngayon si Kristo. Yung bang impyerno, yung uod, yung apoy, hindi ba mamamatay yon? Definitely. That is eternal. Kaya nga, yung diwa ng Mateo 25:41, pakibasa kapatid na Jay. Basa. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Sige, bigyan natin ng pagkakataon si Doc magtanong sa atin. Sige, Doc, tanong po kayo, Doc. Okay, ganito, So, bago ako magtanong, una, dahil hindi ko naman panahon magpaliwanag, sa inyo, Magtanong po kayo, kapatid. So, pinaliwanag ko, magtanong kayo. Okay. Ano ang Gehenna? Mayroon pong kahulugan. Ang ibig sabihin po ng Gehenna, hell. Oo. Yun po, nakasulat po sa Hebrew, tsaka Sheol. Dalawa po yan Sheol at Gehenna. Hindi po siya lang Gehenna. Mahihirapan ho kayong hanapin kahit sa diksyonarya. Di ba? Sheol, di ba ang Gehenna? Yun ang aking paniniwala. O yung Hades, Hades. Sheol or Hades? Opo, Hades po. Next question. Yung Hades. Ano ang Gehenna? Gehenna and Hades is the same. Gehenna Hades is the same sa inyo? Hindi. Yung Gehenna kasi, yun po isang salin at yun namang Hades ay salin din po yun. Tinatawag sa Biblia impyerno po yun o hell. Next question po. Sige, yan ang sagot nyo Yung Gehenna at Hades nyo. Yun po nakasulat sa Biblia. Ito po. Yan nyo, ang Hades at Gehenna ay the same.
Hindi po. Opo, yun po. Sa diwa po ng Biblia po. Sa diwa. Diwa? Alam ka ba, Bible ay batiwa? Patunayan Ano mo ba kapatid? at Ganito Hades. kapatid. Nagtatanong po kami, Doc. Ah, May sasagot po kami, Doc. Siyempre, nagtatanong po kayo eh. sige. Tama Sabi po, ko nasa- ng Gehenna. Opo. Nasa Biblia po. Sasagot po kami, Doc. Para, Sige. kasi po, pag kami nagbabasa na sa Biblia, nagamitan po namin ng unawa. Basahin natin sa Mateo 24:15, kapatid na Jay. Unawain ng bumabasa. O, hindi lang puro Bible, letra. Meron ng unawa. Ngayon, ang istano naming nuka doon, kapatid, meron no kasing mga ginamit po na katulad yung sinasabi niyo, sang-ayon naman ako, Gehenna, Hades. Pero kung ang pupuntahan nun natin yung aral ni Kristo, talaga hong merong pupuntang parusa yung mga demonyo, yung mga lumabang kay Kristo, itatapon sila sa walang hanggang apoy. Yun noon nakasulat sa Biblia. Next question. Sabi nyo kasi kanina, parehas ang Gehenna at Hades. Opo, sa diwa po. Sa diwa po ng Biblia, kapatid. Sa paniniwala ko namin, sa diba, wala naman tayong pilitan. Yun ang paniniwala namin. Opo. Gehenna at saka Hades. Kapatid, Ngayon, yung Tartarus at saka Sheol, isang din sa inyo? ganito kapatid na Doc, yun ang sagot namin, Doc. We are not concentrated on the verse. I mean, we are not concentrated in the definition. We are after in the doctrine. Kasi ang tunay na iglesia naman, Doc, sumasagot ako. Word for word. At hahanapin ko sa 13 lexicon critical Greek yung kahulugan. Doc, Yung sa inyo po, okay niyo po yan kung yan po ang inyong pamamahaan. di ba sumasagot po kami, Doc? Ang tunay na samaang sa Diyos, hindi naman nakikilala sa tinatawag na interpretation dahil nung mangaral naman si Kristo, wala namang mga lexicon eh. Sabi ni Kristo sa 1:17, saan nakikilala ang tunay na iglesia o turo? Basa, Jay. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. Yun ang tutulan mo, kapatid, Doc. Yun ang itanong mo sa akin yung turo ni Kristo. May impyerno ba? O wala? Yun po, kapatid. Hindi naman ako tututol sa mga turo nyo. Kasi nga, di ba, pag ako naman ay nag-explain. Okay, next question po, kapatid. Next question. Doc, next question. Next question. Anong translation na ginagamit ninyo? Lahat po ng translation kung tumatama doon sa mas Alam malalim. niyo ba ang kaibahan ng Byzantine? Sumasagot ako, Doc. Doc, Alam niyo ba ang Alexandrian text? Vaticanos, Sinaiticus, Alexandrinus. Doc, ako ang tinanong nyo, dapat ako magpapaliwanag. Di ba ganun, Henry? Ano nga, alam mo ba ang Alexandrian text? Alam mo ba ang Black Codex na pinagkunan yung talata nyo? Ako sasagot na ako, Doc. Pwede na ako sumagot, Doc. Tagot. Lahat po ng salin, pag yun po ay kumakabit sa tinatawag na mga early manuscript katulad ng Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Alexandrus. Hindi naman ako scholar, kapatid. Hindi naman ako masyado nag-aral ng Greek, pero may awa naman ng Diyos. Teka mo na, bro. Hindi mo alam ang Alexandrian text at kung sino nagsulat. Hindi mo rin alam ang Septuagint. Alam mo ang influence ng Dead Sea Scroll. Alam mo ang Byzantine. Opo. Black Codex. Opo. Next question. Opo, alam ko po. Next question. Hindi mo nga alam. Kailan sinulat ang Codex eh? Doc, sandali. Paul na yan, Doc. Paul yan, Doc. Ang usapan natin, Sabi mo, alam mo. Doc, sandali, Doc. Nung sumasagot ka kanina, hindi naman kita pinipilit, Doc, kung mali o tama eh. Hindi ko po sinasabi tama si Alexandria o tama si Byzantine. Ang tinatanong ko, alam nyo ba? Sumagot ako, oo. Ito, sandali, Doc, patapusin mo. Sandali, usapan natin, bro, walang pilitan. Sabi mo, alam mo ba yung Byzantine? Alam mo yung ganito? Sabi ko, alam ko. Hindi mo alam yan. Bakit ganun? Ano mo ko'y nakatulan na hindi ko alam?
Ano nga date? Ano nga ang sulat ng Alexandrian? Saan sinulat? Sino nagpasulat? Sino ang bumoto bago nasulat? Alam mo, sabi mo eh. Alam ko po kapatid, pero hindi ng paksa. Natin, Kailan nabuo ang 66 Carmels group? At sino bumoto? pwede ba sa Kasi mga... yung gagamitin mo ng verse. Sa hindi mo alam kung saan mo kinuha. Yun po ang ating masasabi. Ang Kaya alam ko, may pupuntahan muna ako gaya ng aking sinabi. alam mo kapatid, ang pinag-uusapan na ngayon natin, iba ng teksto eh. Pinatutunayan na ngayon natin, bibliology na eh. Ang topic natin, impyerno bro. Saan ka na napunta, doktor? Ang topic na natin, bibliology na yan bro eh. Ang pinag-uusapan natin, tuturo ako si doktor ng konti, tuturo ako si doktor. Alam mo, dapat ang itanong mo sa akin, yung presentation ko, yung mga talata na inilatag ko, yun ang questionin mo. Eh, napunta ka na sa bibliology. Hindi. Ilang beses ginamit ang hell sa New Testament? Hindi ko naman inilatag yan eh. Hindi, kung magamit ka ng hell, di mo alam kung ilang beses ginamit sa New Testament. Alam mo, kapatid, Alam mo ba na 81 times ginamit sa sa Old yan? Wala. Pero ginagawa niyo King James Version? wala Dahil yan. alam mo, Hindi namin mali. inilatag yan, kapatid. Hindi ko yan nilatag, bro. Dok, ang tanungin mo, katulad ng paraan ng pagtatanong ko sa'yo, kung ano pinahayag mo, Binigit ang word na hell. Sige. sinasabihan Kailan mo unang ko eh. binanggit? Kung magamit ka ng hell, di mo alam kung kailan unang binanggit. Ilang beses ginamit. Sino nagsalin? Sino Alam ko, kapatid, alam ko. Ilan? Ilan ang hell sa Old Testament? Maghihintay ka ba? Hindi mo alam. Hindi, okay mo, pinararatan mo. Dok, may ano ka pa? May ano ka pa? May pupuntahan lang ako. Hindi eh. Dok, sorry ha. Dok. Ano sa kasi gumamit ka ng hell. Alam mo, pumayag ako ng Dok, sandali pa. Oras ko to eh. Dok, ganito, Dok. Pumayag ako kay kapatid na Anton na friendly debate. Hindi tayo napunta rito para akusahan ng isang tao o malitan ng isang tao na hindi mo alam. Never ko sinabi sa iyo, kapatid na Dok. Tinatanong ko nga kung alam mo yung hell, kung anong Sinabi origin. ko nga, oo eh. Pero pinipilit mo na hindi ko alam. Bakit mo ako inahatulan, kapatid? Eh di mag-usap tayo dyan sa bibliology. Kasi mo masama yun, kapatid. Mateo 7.1, kapatid. Inahatulan mo ako na hindi ako alam eh. Ang tanong mo, kinamatag mo ha? Sa New Testament. Ito tanong mo eh. Ito tanong mo, Dok eh. Alam mo ba to? Sabi ko, opo. Ano mo ba to? Opo. Ay, hindi mo alam yan. Ano mo na lamang hindi ko alam? Kung ilang beses ginamit. Mateo 7.1, kapatid. Ilang beses ginago. Ilang beses ginamit ni King James. At ilan ang gamit ni NIV. Alam mo, bro, ilatag mo, bro. Ilatag mo, bro. Ito lang alam namin, Dok. Dok, sandali, Dok, ha? Dok, sandali, Dok. Ang Diyos namin, Diyos na pumapayag ng iba't ibang translation. Basa. Apokalipsi 9:11. Basa tayo. Ito. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon at sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. Naliwanag naman. Kinaulit Diyos ay pumapayag. Teka muna, oras ko to, bro eh. Oras ko to, bro eh. Sabi, Okay, hindi naman alam eh. Hindi mo alam sagutin? Wag na. Payap na. May pupuntahan pa kasi ako, no? Salamat sa time, kahit di ba? Walang naging malinaw kayong pahayag, Bible trivia lang. No, thank you. Ganito lang naman talaga ang usap, kaya alam ko naman na naiintindihan mo naman ang ating Ano po yan? Send off din sa break. pupuntahan ko na, dali. salamat, brother, susunod, brother Doc. Ganito, Doc, ano Doc? Sandali, Doc. Hinahamon kita ng isang usapan tungkol sa bibliology. Yan, dyan tayo mag-usap. Sa tamang translation. Alam mo ba ang Alexandrian, Byzantine? Oo. Alam ko. Dok. Mag-doktor ka muna, pare. Alam mo siya, nalait na si doktor. Sorry, Doc. Hindi naman natin eh. Uwi ka na. Huwag ka tumakbo, huwag ka tumakbo. Okay, Dok. Bakit? Doktor po.
Dali bro. Dok, walang kwenta, Dok. Ang halatang ipit eh. Ipit eh. Wala Wala na eh. O Henry, ano masasabi mo Henry? Walang kwenta. Sabi Bro, yun yung pinakatakutan. Ano ba naman yan? Parating mo doon, Boy Henry. Tama ka na, Dok. Tumakbo si Boy Dr. Greek. Ipit na siya ron bro eh. Ipit, ulang tanong pa lang. Kasi mo kung paano siya tumagot, ano bro, Henry ha?